Ginagawa niyo kaming tanga. Ginagawa niyong tanga ang taong bayan, ha? So, ano nangyari sa impeachment trial nga ngayon? 'Di ba? Wala naman dinala na ebidensya yung defense team ni Sara Duterte na makakapagpatunay na wala siyang sala at inosente siya eh. Walang dinala, walang nilatag. Ang ginawa lang ng defense team ni Sara Duterte ay linisin ang pangalan niya sa kung anong paraan, no? Kung ganyan lang, daldal lang, laway lang puhunan. No? Depensahan at linisin yung pangalan niya. Pero wala sila nilatag na pwede makapagpatunay na wala talagang sala si Sara Duterte. Ano yun? Anong ganap nyo? Diba? O tapos eto mga kaalyado pa ni Sara Duterte sa Senado. Eto si Cayetano na magkapatid, to si Pia at si Alan Petra Cayetano. Anong ginawa? Parang tinuturuan pa nila yung mga defense team ni Sara Duterte kung anong sasabihin at anong gagawin. When in fact, dapat senator judge ka, hindi ka dapat may pinapanigan. Kasi dapat may piring yung mata nyo. Wala dapat kayong kinakampihan. Halatang halata kayo sa mga sinasabi nyo doon sa Senate impeachment hearing. Tapos ito pa yung nakakatawa doon. No, ang daming propaganda. Sobrang nagkalat. Sabog na sabog yung propaganda doon sa impeachment hearing na yan. Isa na dyan, yung pinagpipilitan ng kampo ni Sara Duterte na justified response daw ang pagbabanta niya kay PBBM, kay Lisa Marcos, at kay Martin Romualdez. Justified response daw yun dahil daw, eto daw si PBBM ay meron daw Oplan Romanov na kathang isip lang naman, no? Ang Oplan Romanov daw is, etong si PBBM meron daw assassination plot laban sa buong pamilyang Duterte. Which is, wala namang katibayan. Anong basihan? 'Di ba? Anong basihan doon? Wala, laway lang din puhunan. 'Di ba? Ano siya eh, propagandang malata. Alam mo yun, malabsa, ganyan. Hindi pinag-isipan yung propagandang yan. Kaya, hindi talaga bebenta. Walang kwenta. Isa siyang malaking palusot na kaya daw nagbanta si Sara dahil nauna daw si PBBM dahil alam niya may assassination plot, papatayin yung buong pamilya niya. Asa ng ebidensya? Yun nga ang pinag-uusapan doon. 'Di ba? Eh, kung katibayan nga lang din eh, 'di ba? Nagkaroon sila ng rally tapos nag-speech to si Basti Duterte wherein sinabi niya na naalala mo ba, nakakapakilabot nga yun eh. Yung speech ni Baste Duterte, nakakapangilabot yun. Actually, nasilip na din to ng Congress nung nag-hearing na ito daw ay parang, pagbabanta. Kasi hindi siya magandang pakinggan talaga eh. Kasi doon sa manner na sinabi to ni Baste, ay hinalintulad niya ang pamilyang Romanov wherein in-execute tong family na to, buong family na to, nung unang panahon pa, etong Romanov family is kinuha, tapos in-execute sila, buong pamilya sila. Tapos inilintulad ito ni Baste doon sa pamilya Marcos noong 1980s. So sabi niya, ang mensahe niya doon kay PBBM ay pag-isipan mo kung ano nangyari doon sa pamilya Romanov at doon sa pamilya mo noong 1980s. Parang sinasabi ni Baste na wag mo nang hayaang maulit-ulit dyan sa pamilya mo. O di ba may pagbabanta doon? O ngayon, sino ang talagang nangunang magbanta, 'di ba? At saka eto mga to, walang kwenta lahat 'yan kasi nasaan ang kwenta niyan kung wala namang ebidensyang nilalatag ang defense team. Katulad nga ng sinasabi ko eh, etong impeachment na to ay para mapatunayan kung talagang walang sala etong si Vice President Sara Duterte. 'Di ba dito dapat lalabas kung talaga bang dapat siyang ma-impeach. Pero bagkus ang nangyayari, wala naman nilalatag na ebidensya para ma-prove na malinis siya, na wala siyang kasalanan at all. Anong eksena? Alam niyo kung ganito lang din, nag-aaksaya lang tayo ng oras na parang pinapabagal nyo ng pinapabagal yung impeachment. Anong mararating nito? Nag-aaksaya ko ng pera at oras. 'Di ba? Huwag nyo na lang ituloy yan. O may magsasabi na naman na DDS na naman ako. Considering the fact na sabihin na natin na hindi man ma-impeach si Sara, pero pwede siyang makulong. Kasi patong-patong din ang kaso ni Sara Duterte. So, huwag tayong masyadong umasa na
ma-off the hook siya. Kung sakaling ma-off the hook siya dito sa impeachment, ay may pag-asang maging presidente yung siraulo yung, 'di ba?